Filipino for Term 1, Week 10. Talambuhay. Tayutay na asonan siya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa talambuhay at tayutay na asonan siya. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang isa. Pagbasa ng talambuhay. Maikling balik-aral. Panuto. Sagutin ang mga tanong gamit ang isa o dalawang pangungusap batay sa iyong pag-unawa sa talambuhay. Una, para sa iyo, bakit mahalagang basahin ang mga talambuhay ng mga kilalang tao? Mahalagang basahin ang mga talambuhay ng mga kilalang tao upang matuto tayo sa kanilang buhay at magsikap na maabot ang ating mga pangarap. Pangalawa, kung ikaw ang pangunahing tauhan sa talambuhay, ano ang gagawin na mong mabuti para sa ibang tao? Bakit? Tutulungan ko ang mga nangangailangan at magiging mabuting tao dahil gusto kong maging magandang halimbawa sa iba. Pangatlo, sa iyong palagay, paano makapagbibigay ng inspirasyon ang isang talambuhay sa mga batang tulad mo? Nagbibigay inspirasyon ang talambuhay dahil ipinapakita nito na sa sipag at tiyaga maaaring matupad ang ating mga pangarap. Basahin natin ang isang halimbawa ng talambuhay. Alam mo ba kung sino ang kauna-unahang Asyana at Pilipinang nakatapos ng medisina sa Harvard University? Siya ay walang iba kundi si Dr. Fidel Mundo. Isinilang siya noong Nobyembre 27, 1911 sa Intramuros, Maynila. Siya ay isa sa mga 8 anak ni Bernardo del Mundo na isang kilalang abogado sa Marinduque at ni Paz Villanueva. Narito ang mahalagang impormasyon ng kanyang buhay. Una, edukasyon. Nag-aral siya ng medisina sa Philippine College of Medicine sa Universidad ng Pilipinas o UP at nagtapos ng may karangalan noong 1933. Pagkatapos nito, siya ay nakakuha ng scholarship na ibinigay ni Pangulong Manuel Quezon at nagpatuloy ng pag-aaral sa Harvard University sa Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na isang Pilipino ang nakapagtapos sa Harvard Medical School. Natapos niya ang masterado sa bakterolohiya sa Boston University habang nagsasanay siya sa Harvard Medical School at Massachusetts Institute of Technology. Naging tanyag si Dr. Fidel Mundo dahil sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng medisina at pag-aaral ng kalusugan. Dumako na tayo sa kanyang pagsisilbi sa komunidad. Siya ay naging tagapagtatag ng Children's Medical Center sa Quezon City noong 1957.
Ang ospital na ito ay naging sentro ng pag-aaral ng pediatrician at pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa kalusugan ng mga bata, kinilala siya bilang ina ng pediatrician sa Pilipinas. Pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay naging unang Pilipinong babae na kinilala ng Philippine General Hospital bilang punong residente. Isa siyang katuwang sa pag-aaral ng mga simpleng paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa mga komunidad. Nagboluntaryo siyang gamutin ang mga nasalanta ng digmaan, lalo na ang mga bata. Sumanib siya sa International Red Cross noong 1941, pagbalik niya mula sa Amerika bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay nakaimbento rin ng incubator na yari sa kawayan na hindi na kailangan ng kuryente upang magamit. Dinisenyo niya ito upang magamit sa mga pamayanang wala pang elektrisidad. Mga karangalan. Sa loob ng kanyang mahabang karera, tinanggap ni Dr. Fidel Mundo ang iba't ibang mga parangal, kabilang ang Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977. Iginawad din sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa pediatrician at pambansang siyentista noong 1980. Noong 2010, pinarangalan na siya ng Order of Lacandula bilang bayani. Pinarangalan naman na siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award noong 2011. Patunay ito ng tatak ng pagiging super Pinay. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa panggagamot at pagtulong, lalo na sa mga kababayan niyang may sakit. Ang buhay ni Dr. Fidel Mundo ay nagpakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa medisina at sa kapakanan ng mga bata. Ang paniniwala niya sa buhay ay kung ano ang ibigay mo sa mundo, ang pinakamagandang bagay na mayroon ka, ay asahan mong babalik sa iyo ang magandang bagay dito sa mundo. Siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino at nag-iwan ng makabuluhang marka sa larangan ng kalusugan. May 100 taong gulang siya noong 2011, bagamat hindi niya na ito naipagdiwang sapagkat ipinagluksa ang kanyang pagyao noong Agosto, ika-6, taong 2011 at inihimlay siya sa libingan ng mga bayani. Gawain. Batay sa binasang talambuhay, sagutin ang mga sumusunod sa pamamagitan ng pagbuo ng character profile. Mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang 2. Tayutay na asonan siya. Maikling balik-aral. Basahin ang mga sumusunod na pangusap
at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, napakabagal mo namang maglakad, tila isang pagong. Pangalawa, ulan sa bubungan. Pangatlo, ang huling hiling ng may hinaing ay humalinghing. Pang-apat, buwan, buwan, hulugan mo kami ng 100. Panglima, ang Wi-Fi ay buhay. Para sa unang katanungan, madali mo bang naintindihan ang bawat pangungusap? Bakit? Magaling! Opo, dahil ang bawat pangungusap ay may mensaheng ipinahiwatig kahit hindi ito literal. Pangalawa, ano ang napansin mo sa mga pangungusap? Tama! Gumamit ang mga pangungusap ng mga salitang may malalim o hindi literal na kahulugan. Pangatlo, ano ang tawag mo sa mga ginamit na salita? Magaling! Ito ay tinatawag na tayutay. Talakay natin. Tayutay na asonansiya. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pag-uulit ng mga tunog patinig sa magkakalapit na salita. Ito rin ay pagkakahawig ng tunog ng dalawang pantig o ng nagkakalapit na mga salita, bunga ng pagkakatugma ng mga pantig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Lahat wagi, walang lugi. Ang pakpak ng uwak ay lumagpak. Ang puting ibon ay lumilipad. Kapag may isinuksok, may madudukot. Pansinin ang mga nakadiin sa bawat salita. Ito ay mga tunog patinig na nauulit sa bawat salita. Ito ay tinatawag na tayutay na asonansiya. Iba ito sa tayutay na consonants sapagkat ito ay pag-uulit ng mga katinig ngunit sa huling bahagi. Halimbawa, kahapon at ngayon, tunay na buhay, langhap sarap. Sa makatuwid, ito ay tulad ng tayutay na aliterasyon. Ngunit ang tayutay na aliterasyon ay pag-uulit ng mga tunog katinig sa unang bahagi ng salita. Halimbawa nito ay pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Mura na, masarap pa, at marumi ba? Maikling pagsusulit. Paano to? Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad at mali kung hindi. Una, ang tayutay na asonansiya ay pag-uulit ng mga tunog patinig sa magkakalapit na salita. Pangalawa, ang aliterasyon ay pag-uulit ng mga tunog patinig sa dulo ng salita. Pangatlo, ang pangungusap na kapag may isinuksok, may madudukot ay halimbawa ng tayutay na asonansiya. Pang-apat,
Ang consonants ay pag-uulit ng mga tunog at tinig sa huling bahagi ng mga salita. Panglima, ang tayutay na asonansiya ay nakatutulong upang maging mas maganda at mas maindayog pakinggan ang pangusap o tula. Mga tamang sagot. Para sa kabuuang pagsusulit, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagbasa ng talambuhay at ang tayutay na asonansiya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.